Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may iwasang ibunyag ang kamalian. Mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay at wala pong mabibigat na mga karamdaman. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami sa isa pong napakahalaga at makabuluhang pagtalakay ng aming pinakalayunin ay makatulong po sa inyo sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po natin simulan ang pagtalakay ay narito po ang aming na-interview. Panoorin po natin siya. Yung lolo ko po was former vice mayor ng Iloilo City. So, yung mga pari po na na-assign talaga sa church ng La Paz is very close po talaga doon sa grandparents ko po. Tapos every occasion sa bahay, andun talaga sila. Tapos yung papa ko naman, dati pong nagsiserve din sa Kristan simula pagkabata niya po. Naalala ko po tuwing Holy Week, meron po kaming sinusundan talaga na ribulto, which is yung Dolorosa. Imahe po yun ni Maria na nakaitim na dress na parang may crown po. So, buong angkan talaga namin andyan. Tapos, habang nagpo-posesyon po, dun po nagro-rosaryo po kami. Yung rosary kasi po, meron siyang cross. So, pag mag-pray ka po niyan, magsisimula ka po dyan sa cross. Yung pinipray po dyan is, I believe in God. And then, meron po siyang isang malaking bead, which is Our Father naman dyan. Tapos, merong 3 beads na magkadikit. Yan yung Hail Mary. Tapos, merong another na bead na separate po. Glory be po yan. And then, meron pong 5 mysteries. Depende po sa araw. Tapos, Our Father ulit. Tapos, meron 10 beads. Yan po yung Hail Mary ulit. And then, Glory be. And then, proceed ka, meron pa after ng Glory be. Oh my Jesus, may nire-recite po. Na ganon. And then, balik ka sa second na naman na misteryo niya. Hanggang matapos mo po yung 5 misteryo. Tapos nagre-recite po ng Hail Holy Queen. Dito po pala sa La Paz Church ng Iloilo City, yung Nuestra Señora de La Paz. Dito po kami dati nagsisimba ng buong pamilya ko. Dito din po kami very active, yung family. So lahat ng activity po ng church, dito po kami nagpa-participate. Yung husband ko po, yung family, very active din po sa church. Talaga yung father po niya nagsiserve, yung mother niya din. Palagi ko pong sinasabi sa kanya, sabi ko, bakit yung mga pare, pwede naman silang magsalita dyan kung ano lang yung sa Biblia. Ganun po. Sabi ko, ayaw ko yung hahaluan ng politika. Siguro because of the political influence ng family ko. Kung ano sana yung gospel, doon lang mag-ikot. Ginawa ko na lang pong prinsipyo sa sarili ko na yung prinsipyo ko na lang, magdasal na ako ng diretso, sabi ko. Importante nagdadasal ako ng diretso sa kanya at saka importante wala po akong naapakang tao, mga ganun na lang yung prinsipyo ko. Yung kaibigan ko po, manager po siya namin sa isang real estate. And then, eventually, naging close po kami. So, hanggang yung relationship po, yung friendship, na-build po hanggang parang magkapatid na talaga kami, ganun. One time, bumalik po kami ng bahay ni Sis Loida. Na pagkataon po, meron pong doktrina doon. So, about to start yung doktrina, at saka yung lesson talaga is tungkol sa tunay na Diyos. Sinabihan niya po ako kasi may binalikan kami doon. Sabi niya, mabilis lang yan, makinig ka muna dyan, ganun. So habang nag-aantay ako sa kanya, nakinig po ako. So doon nagulat ako sa mga napakinggan ko. Bilang isang diakonesa po sa aming lokal at ang aking pong asawa ay isang pangulong diakono din po,
Even how busy we are in our business, our main priority is mag-conduct po ng gawain sa aming bahay. Si Jessica Halbuena ay isa sa aking mga matalik na kaibigan. I was amazed na nagustuhan niya yung Bible study, and then she told me that she will continue listening. Tapos, pag uwi ko sa bahay, hinanap ko talaga sa Google yung mga verses na yon na diniscuss po sa doktrina. Ikinwento ko po sa husband ko pagdating ng bahay kasi mahilig po siya magbasa ng Biblia. Tsaka very active talaga sila sa Catholic. Sabi ko, Dad, alam mo na nakinig ako ng Bible study kanina. Natsyempuhan lang, parang ganun. Sabi ko, pero parang hindi siya makuha sa isip ko na isa lang talaga ang Diyos. Sabi ko, tingnan mo. Ito, sinearch ko lahat ng lessons po doon. Na-curious din po siya sa mga nabasa niya. Sabi ko, alam mo, meron pa daw next. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, sige nga, pakinggan ko din. Then she invited also her husband to join in sa Bible study. Aktibo po sa pagsamba, never sila pong nag-absent mula nung nagdoktrina. Natapos namin yung buong doktrina at namulat kami sa katotohanan talaga. Hanggang sa nabuo talaga yung faith namin na alam namin, ito na tinawag kami dito sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, tungkol po sa pagrorosaryo at pagnonobena. Marami na po kaming na-interview na dating mga kaanib sa Iglesia Katolika Romana na noon daw ay lagi nilang ginagawa ang pagrorosaryo at pagnonobena. Hindi po natin masisisi ang marami po nating mga kababayan sapagkat ang mga yan po ang ipinamulat sa kanila na paniniwala. Kaya talakayin po natin ang tungkol sa bagay na yan. Mabuti po ang unahin natin na suriin ay ang tungkol sa pagrorosaryo. Ang tanong, iyan po kaya ay naaayon sa mga banal na kasulatan? Alamin muna natin, ano po ba ang rosaryo sa Iglesia Katolika Romana at papaano po iyan isinasagawa? Ang babasahin po namin ay isang aklat katoliko na pinamagatang Things Catholics Are Asked About. Ito po ay isinulat ng isang paring Jesuita na nagngangalang Martin J. Scott. Ganitong kanyang sinasabi dito po sa page 233. Ang rosaryo ay isang uri ng panalangin. Narito't inuulit natin sa karangalan ni Maria ang pagbati ng Anghel Gabriel sa kanya at hinihingi ang kanyang pamamagitan. Ang kumpletong rosaryo ay binubuo ng 15 dekada. Ang dekada ay nangangahulugang 10. Ang rosaryo kung gayon ay nangangahulugang ang pagsambit ng 15 ulit ng 10 Aba Ginoong Maria. Bago ang bawat 10, ang Ama namin ay dinarasal. At bago ang unang 10 ay ang kredo ng mga apostol, ang Ama namin at 3 Aba Ginoong Maria. Mga kaibigan, narinig po natin, ayon po mismo sa aklat ng Iglesia Katolika Romana, ang tinatawag po nilang rosaryo ay binubuo ng paulit-ulit na mga pananalangin. Paano po nagiging paulit-ulit ang kanilang pagrorosaryo? Paulit-ulit po dahil ang sabi po sa libro, ang kompletong rosaryo ay binubuo ng 15 dekada. Ang dekada po ay nangangahulugang 10. Kaya ang rosaryo, ang pagsambit ng 15 ulit ng 10 Aba Ginoong Maria. Yan pa lamang po, mahaba na mga kaibigan. Sipin po ninyo, 15 times 10. 150 times na magdadasal ng Aba Ginoong Maria. Gaano na po kahaba yan, mga kaibigan. Bago pa, yung pagdarasal nilang yon ay sasambitin din ang kredo ng mga apostol. Ganon din ang Ama namin at ang 3 Aba Ginoong Maria. Bakit po kaya sila nagkaroon ng ganitong pamamaraan ng pagdarasal? Saan po ito nanggaling? Saan po hango ang pagrorosaryo? Pakinggan po ninyo dito po sa isa pa nilang libro na pinamagatang The Two Babylons. Ito po ay isinulat ng isa pang pare na nagngangalang Alexander Hislop. Ganito po ang kanilang sinasabi dito po sa page 187.
Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo gayon paman ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginamit bilang isang banal na kasangkapan ng mga unang Mexicano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at sa mga banal na aklat ng mga Hindu ay binabanggit itong paulit-ulit. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa may akda ng librong ito na binasa po namin na isang paring Katoliko, sana po napansin po ninyo mga kaibigan. Ang sabi po, ang rosaryo ay hindi raw po likha ng kapapahan. Sa makatwid, hindi po ito gawa ng Iglesia Katolika Romana. Kundi, ang sabi po sa binasa po nating libro, napakatagal na raw po nito at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Sino po ba ang mga taong pagano? Sila po ay ang mga taong walang tunay na Diyos. Mababasa po natin yan sa Efeso 2:12. Kaya po ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang pagrorosaryo, ang pagdadasal ng rosaryo, ay hindi po ito sa ikababanal ng tao. Mga kaibigan, ang isa pa po sa ginagawa ng Iglesia Katolika Romana ay ang pagnonobena. Saan po galing itong pagnonobena at ano po iyang tinatawag na nobena? Ang babasahin po namin ay isang aklat Katoliko na pinamagatang Catholic Dictionary. Ito naman po ay isinulat po nina William Addis at Thomas Arnold. Ganitong ating bababasa dito po sa page 600. Ganitong kanilang sinasabi. Nobena, mula sa Novem, siyam. Ang pagtatalaga ng siyam na araw para sa natatanging panalangin o debosyon na malamang na nanggaling sa mga kaugaliang pagano. Napansin po ba ninyo yon mga kaibigan? Maging ang kanilang pagnonobena o ang pagtatalaga ng siyam na araw para daw po sa natatanging panalangin o debosyon ay malamang na nanggaling daw sa mga kaugaliang pagano. Ilan po kaya sa mga kababayan nating mga Katoliko ang hindi po nakakaalam ng ginagawa pala nila ay hindi aral ng ating Panginoong Diyos, kundi galing po sa mga pagano na ang kanilang ginagawa ng buong tiyaga at pagsasakripisyo hindi po pala mababasa sa mga banal na kasulatan. Kasi kapag kaalam po nila na wala po sa Biblia ang ginagawa po nilang pagnonobena at labag ito sa mga aral ng Diyos, sigurado po na hindi po nila ito isasagawa. Mga kaibigan, hindi po yan paratang. Saang aklat po mababasa na inaamin ng Iglesia Katolika Romana na ang mga pamamaraang panrelihiyon ng Iglesia Katolika ay galing po sa mga pagano. Pakinggan ninyo, meron po kaming babasahing isang libro. Ang pamagat po ng aklat na ito ay What Catholics Believe and Why. Isinulat po ito ng isang nagngangalang John Gilland Brunini. Dinggin ninyo ang kanyang sinasabi dito po sa page 316. Sa kanyang Iglesia Katolika, mga pamamaraang hiniram sa maraming mga pinagkunan mula sa pamamaraang panrelihiyon ng mga Hudyo, mula sa Romano, sa makatuwid ay pagano, panrelihiyon at sibil na mga pamamaraan. Mga kaibigan, dito po ay tuwirang inaamin ng Iglesia Katolika Romana na sa mga pagano galing ang kanilang pamamaraang pangrelihiyon. Isipin po ninyo, isang iglesyang nagpapakilalang tunay, yun pala, ang pamamaraang pangrelihiyon na kanyang ginagamit galing po sa mga pagano. Kaya mga kaibigan, Kristiyano po bang maituturing ang nagsasagawa ng pagdarasal ng paulit-ulit gaya po ng pagrorosaryo na ginagawa sa Iglesia Katolika Romana? Pakinggan po ninyo, ganito po ang mababasa natin. Dito po sa isang aklat na kanina po ipinakilala na po namin, Catholic Dictionary, sa page 716.
17, ganito naman ang nakasulat. Ang kaugalian sa paggamit ng mga butil at iba pa, bilang tulong sa memorya sa pagbigkas ng ilang bilang ng mga panalangin, ay hindi isang kaugaliang ikakikilala sa mga Kristiyano. Subalit ito ay matagal nang umiral sa Iglesia Katolika. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po ang pahayag ng aklat na binasa po namin. Hindi po pagkakakilanlan sa Kristiyano ayon sa otoridad Katoliko ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang rosaryo. Kaya paano po pinatunayan ng Biblia na hindi aral ng Panginoong Diyos ang pagrorosaryo o paulit-ulit na kasasalita gaya po ng dasal sa Iglesia Katolika Romana? Pakinggan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang nakasulat dito po sa Mateo, sa 6, sa talatang 7. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano, pagkat akala nila'y didinggin sila dahil sa dami ng salita. Mga kaibigan, kabawal-bawalan po ng ating Panginoong Hesukristo ang paulit-ulit na pananalangin. Ayon mismo sa ating Panginoon, walang kabuluhan ang panalangin paulit-ulit na iyan nga ay gawain ng mga pagano. Ano po ba ang dapat na isaalang-alang ng mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos sa pananalangin? Ano pong sinasabi ng Biblia na dapat nating alalahanin kung tayo po ay mananalangin? Pakinggan po natin ang nakasulat dito naman po sa Ecclesiastes. Dito po sa 5, mga talatang 1 hanggang 2, ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Ingatan mo ang iyong mga hakbang pagka pumapasok ka sa bahay ng Diyos. Lumapit ka upang makinig sa halip na maghain ng mga handog ng mga mangmang na hindi alam na mali ang kanilang ginagawa. Huwag kang padalos-dalos sa iyong pagsasalita. Huwag kang magmamadali sa iyong puso sa pagsasabi ng anuman sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya tipirin mo ang iyong mga salita. Mga kaibigan, sa binasa po naming pahayag ng mga banal na kasulatan ay hindi po pasado dito ang ginagawang pagdarasal o pagrorosaryo ng Iglesia Katolika Romana sapagkat malinaw po ang pahayag sa atin ng Biblia kung tayo ay mananalangin. Ang sabi po, huwag kang padalos-dalos sa iyong pagsasalita, huwag kang magmamadali sa iyong puso sa pagsasabi ng anuman sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya tipirin mo ang iyong mga salita. Ano bang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa isang nananalangin sa Kanya? Kailangan po ba, mga kaibigan, paulit-ulit nakasasalita gaya po ng dasal Katoliko? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Jeremias sa 29, mga talatang 12 hanggang 13, ganitong pahayag po sa atin ng mga banal na kasulatan. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo't masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Mga kaibigan, ang hinahanap po ng ating Panginoong Diyos sa mga nananalangin sa Kanya ay hindi po ang paulit-ulit na kasasalita, kundi ang panalangin na nagmumula sa puso. Ang inuusal sa pagrorosaryo at sa pagnonobena, hindi po mula sa puso ng nagdadasal. Kaya ang panalangin na ginagawa po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, iba po kaysa sa dasal na ginagawa ng iba. Sa panalangin ay dapat kasama ang ating puso. Hindi po ito dapat gawing parang ritual lamang na wag lamang na hindi mairaos. Ngayon, ang sabi naman po ng iba, kahit naman daw mula sa gawain ng mga pagano, kung iniuukol naman daw sa Panginoong Diyos, ay ikababanal din. Tama po ba ang ganitong uri ng paniniwala at isipan? Pakinggan po ninyo ang sagot sa atin ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Awit. Pakinggan po natin ang 106, mga talatang 35 hanggang 36.
Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyusan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Mga kaibigan, narinig po ninyong pahayag ng Biblia. Parusa po ang tatanggapin ng mga sumunod sa mga aral o kaugaliang pagano. Kaya ang aral ng Iglesia Katolika ukol sa pagrorosaryo, labag po ito sa turo ng Biblia. Kaya ito po ay hidwa o maling aral. Ano po ang patotoo ng mga apostol sa pagtataglay ng mali o hidwang mga aral? Pakinggan po ninyo, ganito po ang pagtuturo ng mga apostol dito po sa Galacia. Sa 5, mga talatang 20 hanggang 21, ganitong pahayag ni Apostol Pablo. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, batay po sa binasa natin, hindi po ikaliligtas ang magtaglay ng hidwa o maling pananampalataya. Ito po ang dahilan ng isinasagawa po naming pagbubunyag o paglalantad ng maling aral at ng paghahayag ng katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang nais po namin, mga kaibigan, ay makaunawa po ang tao at ang magawa ay kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia at huwag pong mapahamak sa araw ng paghuhukom. Napatunayan natin na ang Iglesia Katolika Romana, hindi po siyang tunay na relihiyon. Sapagkat ang kanilang mga aral na sinusunod at pinaniniwalaan ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi kalaban pa ng aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya maling prinsipyo po, mga kaibigan, ang taglay ng tao na kung saan na lang daw sila namulat o nagising na paniniwala ay doon na raw sila mamamatay. Kung ang kinagisnan po ay tama, ay talagang doon na mananatili hanggang kamatayan. Napakahalagang ang tao po ay magsuri sa relihiyong kinaaaniban niya. Baka wala po siyang kamalay-malay ay nagtataguyod siya ng aral na sa halip na ikaligtas ay ikapahamak niya. Mga kaibigan, nilalang po ng ating Panginoong Diyos ang tao, hindi po para ibulid lang sa dagat-dagatang apoy o maparusahan, kundi ano po ang nais ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga taong nilalang niya. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo itong nakasulat dito po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hindi po basta darating ang kaligtasan sa tao. Kailangang ang tao po ay makaalam ng katotohanan o di kaya ng mga dalisay na salita ng ating Panginoong Diyos. At yun po ang dapat nasampalatayanan niya at sundin niya para magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Iyan po ang naunawaan ng ating nakapanayam. Kaya umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Balikan po natin siya. So, sa awa ng Diyos po, nabautismuhan po kami. After 5 days, naihandog po namin yung mga bata. And then, yung panganay po namin, ano na po siya ngayon, mga awit sa PNK. Proud na proud po kami na Iglesia ni Cristo kami. Hindi ko po nakikita yung sarili namin na kung meron mang mag-uusig na sasabihin po na pansamantala lang to, or kung makakaranas po kami ng mga matitinding pagsubok, aalis din kami. Ganun po. Hindi po kasi dito sa iglesia, iba po mas lalo kang pinapatatag
kahit anumang pagsubok po yung makakaharap mo, andyan siya palagi sa'yo eh. At saka subok na po talaga na hindi niya kami pinapabayaan. Kaya kami, Iglesia ni Cristo talaga kami hanggang kamatayan. Ang sarap po sa feeling na ikaw ay kumakausap sa kay Ama, sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo, na mula po talaga sa iyong puso, sa pamamagitan po ng panalangin. Hindi pala yun yung dating rosaryo na minimemorize mo, ganun. Hindi pala ganun po. Ako po si kapatid na Jessica Polet Halbuena. Dati pong Katoliko, ngayon po ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Isa pong diakonesa sa lokal ng Hibawan, distrito ng Iloilo South. At ako po ay nangangako pong habang buhay, anuman ang mangyari ay magpapasalamat po sa Diyos. Mga kaibigan, maraming salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.